Umarangkada na ang nationwide tigil pasada ng ilang grupo bilang protesta sa walang prenong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Naglabas din ng hinaing ang ilang PUV drivers at operators kasunod ng pagsuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos sa taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, Connie, nag-ikot tayo sa ilang bahagi ng Quezon City at napunan natin na may ilang mga commuter din naman na naantala o nabalam yung kanilang mga biyahe dahil sa ikinasang tigil pasada ng grupong Piston ngayong araw. Pero may mga jeep naman na nasasakyan. Dismayado naman yung ilang mga driver at ilang transport group dahil sa pagsuspinde ng fare hike o yung pagdadagdag pasahe na ngayong araw sana magsisimula. Sa Philcoa halimbawa, bahagyang naghintay para sa mga jeep ang ilang mga pasahero papasok sa kanilang mga trabaho kaninang umaga. Ang ilan sa kanila ay inabot ng lampas kalahating oras na naghintay. Pero may mga pumapasada naman mga jeep sa kabila ng tigil pasada na ikinasa ng grupong Piston. Sa Muñoz naman, tuloy din ang magbiyahe ng ilang mga jeepney driver doon. May pagkilos naman ng grupo ng mga driver sa ilalim ng Piston sa Novaliches sa Quezon City. Dismayado sila sa pagsususpinde ng dagdag pasahe na ngayong araw sana dapat sisimulan. Piso dapat ito sa mga tradisyonal na jeep at 2 piso sa mga modern jeep. Hirap na raw sila sa gastos sa diesel at makakatulong na rin daw sana ito kahit kakarampot dahil sa itinataas sa yung pagtaas sa pamasahe kahapon ay sinuspinde na ng LTFRB ang inaprubahan nilang fare hike hindi lamang sa mga jeep kundi sa halos lahat ng mga pampublikong sasakyan matapos ang utos ng Pangulo. Ang ilang operator ng mga P2P buses na dapat sana ay mayroong 40 pesos na fare hike, bagaman kailangan na daw ay kailangan naman tumalima sa utos ng Pangulo. Patuloy raw kasi ang pagtaas ng diesel at iba pa mga gastos sa operasyon. Sa Bulacan daw halimbawa, mababa na nga ang kanilang mga pasahe at hindi pa sila natataasan simula na mag-operate sila noong 2019. Narito naman ang pahayag ng isang driver na bahagi ng Piston sa Novaliches. Para maisan kahit konting katiting yung paghihirap namin bilang tsuper. Kasi 100 plus na po yung diesel eh. Tapos biglang kakanselahin ng Pangulo na. Rafi, Connie, sa paunang pagtataya ng MMDA ay normal naman ang naging daloy ng trapiko at walang na-stranded na mga pasero ayon sa MMDA. Ayon kay MMDA General Undersecretary Nick Torres III ay hindi pa nila kinailangang magpalabas nung kanilang mga naka-standby na libreng sakay kaninang morning commute or yung morning rush hour. Rafi, Connie. Joseph, nagulat ba yung mga driver dito sa pagbawi doon sa fare increase? Dahil bibihira yata na mangyari na may naasa na silang taas pasahe, biglang binawi the last minute, Joseph. Sa pagka-cover natin ng transport beat, Rafi, para ngayon lang nangyari yan. Kasi bago kasi itaas yan ng LTFRB ng DOTR, isang mahabang komputasyon ang ginagawa ng DOTR, LTFRB. Tapos nakikipag-ugnayan pa yan sa DepDep o yung dating NEDA para ma-estimate yung magiging cost o magiging epekto nito sa ekonomiya. Pero yun nga ang naging desisyon ng Pangulo, isang araw lamang pagkatapos i-anunsyo ng LTFRB yung fare hike. Kahapon nagpalabas na ng memorandum itong si LTFRB Chairman Assistant Secretary Vigor Mendoza na postponed indefinitely until further notice yung dapat sanang ikinasa na fare hike. Ang natandaan natin yung anong ba ngayon? Thursday, Tuesday, ang sabi ng mga bus drivers, yung mga city buses, maganda yan kasi muntikan na sila na magbawas ng kanilang mga bus dito sa Metro Manila dahil nga kung hindi pagbibigyan yung fare hike. So, tinatry pa rin natin silang kausapin kung ano na mangyayari dahil binawi yung dapat sa kanila ay 2 piso yan na 2 piso hanggang 3 piso na fare hike sa mga bus. So, tingnan natin yung magiging effect nito. Inasahan na yan ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan pero yun nga ang desisyon ng Pangulo, Rafi. Ayun na nga, Joseph, ang tanong nga ay paano ba yung konsultasyon dan hanggang sa NEDA? Alam ba ng NEDA at ano yung kanilang naging rekomendasyon at bakit hindi nakarating sa Pangulo bago inanunsyo yung pagtataas? At yun namang nabanggit mo na tigil o pagbabawas doon sa mga biyahe, nagbabalay yung LTO na baka posibleng paglabag ito sa kanilang prangkisa, Joseph. Bus.
Well, may ganun. So, pag-uusap yan. Ang balita ko dito sa mga bus companies ay may meeting sila. So, pagka naman may mga plano na ganyan, ang mga transport group Rafi at nag-decide na sila ng tigil pasada, ang ibig sabihin niya na hindi sila nagkasundo sa middle ground. No? So, tingnan natin kung ano yung magiging gitna nitong LTFRB dun sa kanilang kagustuhan na wag dabagin yung siyempre Certificate of Public Conveyance no, para sa mga pasahero at yun namang economic na dahilan ng mga bus companies kasi baka naman malugi sila. So tingnan natin kung hanggang saan kakayanin nitong mga bus companies yung wala silang fare hike considering nga na ito namang fare OPH no, o oil price hike ay walang tigil, Rafi. Ay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. May kilos protesta rin ang ilang transport group sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Kabilang po dyan ang mga aktibidad sa Welcome Rotonda sa Quezon City, sa Sucat, Parañaque at sa Alabang, Muntinlupa para iparating ang mga hinaing nila sa pamahalaan. May mga grupo rin na maagang pumosisyon at nagprotesta sa monumento sa Caloocan. Sa Cebu Province, nasa 500 miyembro ng grupong Piston ang inaasahang sasali sa nationwide transport strike. Nagtigil pasada rin ang ilang transport group sa Western Visayas. Wala munang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan ngayong araw matapos nga itong suspindihin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng Pangulo, hindi napapanahon ang dagdag pamasahe dahil nagpapatuloy pa rin ang sigalot sa Middle East. Dismayado naman ang mga tsuper at transport groups sa pagbawi ng Pangulo sa taas pasahe lalo na't halos dumoble na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Tanong ni Pasang Master President Obet Martin magkano ang dagdag na tulong at kailan ito ibibigay. Kulang kasi anya ang 5,000 pesos na ipinamamahagi ngayon sa mga PUV driver. Tiniyak ng Pangulo na mamadali niya ang pagbibigay ng karagdagang tulong sa mga PUV driver. Sabi ng Department of Transportation, minamadali na nila ang paglalabas ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong driver at operator. Kinakausap na rin daw ng DOTR ang mga operator para sa diskwento sa toll. Para naman sa commuters, kabilang sa mga binanggit ng Pangulo ang libreng sakay sa buong bansa, pati mga discount sa MRT at LRT. Mainit na balita, sinampahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ng mga reklamong cyber libel ang dating kongresistang si Zaldico at si Attorney Levito Baligod. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Tony, magkahiwalay na reklamong cyber libel ang hinain ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. laban kina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at Attorney Levito Baligod. Alas 9 na umaga ngayon nang magtungo ang kalihim sa Makati City Prosecutor's Office para maghain ng reklamong cyber libel laban kina Ko at Baligod sa pagdawit ng dalawa sa pangalan niya kaugnay sa umunoy mali-maletang pera sa isang eksklusibong village sa Makati. Sobra na raw ang paninira kaya kailangan na raw niyang lumaban. Puro raw kasinungalingan ang sinasabi ng dalawa. Halimbawa na lang sa pahayag na kumukuha ng pera mula sa bahay ni Laurel sa isang eksklusibong village, hindi raw siya doon nakatira at wala raw siya binibigay na pera. Hindi rin daw totoo ang paratang ni Ko na nagdadawit kay Laurel sa issue ng price manipulation. Hindi raw malaman ng kalihim kung bakit siya dinadawit pero marahil dahil daw isa siya sa mga miyembro ng gabinete ng kasalukuyang administrasyon. Tinawag din niyang kaaway si Ko. Dahil dati raw ay tinanggihan na ni Laurel ang ni Ko pagdating sa importasyon ng isda at asukal. Ginagawa lang daw siyang punching bag kaya kailangan na raw na may papanagutin. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Ko at Baligod ukol dito. Samantala, tiniyak ng Laurel na sapat ang supply ng mga produktong agrikultura, partikular ang bigas, sa kabila ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Marami raw nakaimbak sa mga bodega ng NFA na bigas at kasagsagan ngayon ng harvest season. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes.